Mindanao, gayon din po sa iba't ibang bahagi ng karatig pook ng Metro Manila. So kahit hindi po natin nakikita lahat po dito sa Metro Manila, alam po natin na sa buong Pilipinas may kanya-kanyang pamamaalam sa dating Pangulo. Sabi nga nila hindi inakala ng buong pamilyang Aquino na ganyan karaming mga tao ang pupunta at makikipagsimpatya. At Corina, tila baga itong pangyayaring ito ay para bang naging panggising sa napakaraming Pilipino na nahimlay sa pagtulog at nagkaroon po ng amnesia. Napagising mo, meron palang ipinaglalaban. Oo nga, diba? totoo yun. Para napakalaking bagay po ng mga pangyayari ito mga kaibigan, kaya po makapanindig balahibo sa nakalipas na ilang pong mga araw ang atin pong napapanood at nasasaksihan sa ipinapamalas pong suporta ng ating mga kababayan sa pamilya Aquino at yung pong panunumbalik, di ba? Oo. Panunumbalik po ng damdamin at pagkikiisa sa mga unang pinaglalaban ng dating Pangulo. Marami nga ang tila nakalimot, Totoo yan. Dahil parang, lalo na sa mga kabataan na hindi nila naabutan yung kung paano naluklok sa pwesto ng kapangyarihan at responsibilidad itong si dating Pangulong Aquino. Marami sa mga high school students ngayon, mga estudyante kahit sa mga sa kolehiyo, hindi na naabutan yung 1986 revolution. At kahit doon sa marami sa atin, at sabi mo ng kahit doon sa mga nagtaas ng kanilang mga kamao noong 1986, na agad-agad din pagkatapos ng ilang taon ay nakalimot sa ipinaglalaban ng mga panahon na iyon. Ngayon ay nabubuhayan muli ng damdamin at kung hindi man ay nagkakaroon ng pagsundot sa kanilang mga puso upang maalala ulit kung ano ba ang orihinal na konsepto ng ipinaglaban at napagwagian na demokrasya. At mga kaibigan, ito nga po mga pangyayaring ito, mga ating pong nasaksihan sa magmula po ng unang gabi ng lamay, at yung pong pangalawang araw ng burol hanggang sa mga oras po ng libing ay inihatid po ng ABS-CBN at ihahatid pa rin po sa buong araw na ito, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng ating mga resources. Kaya this morning, abangan po ninyo mga kapamilya ang ating pong full coverage magmula po sa misang gaganapin, ito po yung Requiem Mass, hanggang ito po ay bigyan na ng closing sa simbahan, Corina, hanggang sa military honors. Yes. Doon po sa paghatid na po sa huling hantungan dyan po naman sa Manila Memorial Park, kung saan nandun po nakahimlay na ang mga labi ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Ang pagkakaalam ko, Thanksgiving. Ted, ito ay isang malaking inaasahan na pagtitipon ng mga tao at nabalitaan ko kahapon na ginusto sana ng ilan na ito ay ganapin sa Luneta Grandstand. Sabi nga, paano kung uulan? Pero marami rin na nagsabi na hindi na bale. Muna may payong naman. Pero dahil sa napakaraming gustong dumalo dito sa huling misa para kay Pangulong Aquino, ang gusto nila ay ito'y ganapin sa malaking pagdarausan, Pero tila ang pamilya Aquino desidido na ito gawin sa loob ng sa loob ng isang kapilya. Marami rin ng mga nagpasabi na hindi nga daw pampolitika itong mga pangyayaring ito. Tayo ay nakikiisa sa pamilya ni Pangulong Aquino. Ito ay isang family necrological rites. It's a family event at tayo ay nakikiisa lamang sa pamilya. Kumbaga iniiwasan nila ang kahit na anong bahid ng pamumulitika sa pagkakataong ito. Samantala, tayo po'y dumako mga kapamilya dyan po naman sa Manila Cathedral, sa Intramuros, at nandun po si Julius Babaw at si Karen Damola. Julius, Karen? Maraming salamat, Ted at Corina. Tama ka, nandito nga kami sa Manila Cathedral ni Karen. Karen, good morning sa'yo. Good morning sa'yo. Good morning sa'yo, Ted and Corina. At Ted, talaga namang nagsaan na ang mga tao rito. At Karen, napansin natin kanina dito sa loob na makahalong lungkot at saya ang nadarama ng mga tao rito. Marami po sa mga nagpunta rito ay mga malalapit na kaibigan ng Pangulong Cory Aquino, pero marami din ang hindi niya kakilala. At marami sa mga nag-aabang sa labas, Karen, ay mga nag-iintay din na makita ng mga artista na pumapasok dito ngayon sa loob ng Manila Cathedral.
Espesyal ang funeral rites po ngayong umaga, no? Dahil bukod sa pangkaraniwang funeral rites o funeral mass na ibinibigay sa pangkaraniwan o ordinaryong Katoliko, may idinagdag po silang mga espesyal na bahagi ng misa na karaniwan ay ibinibigay lamang po o iginagawad sa mga arsobispo at sa mga kardinal. Para lang po malaman ng ating mga viewers, ang 4 na apo ni Pangulong Cory Aquino ay magiging bahagi po ng misa at sila ay magsisilbing mga readers o lectors ngayon, kabilang si JD na siyang anak ni Balsi at si John T. at si Miguel na anak ni Pinky at maging si Gia na anak ni Gel. Ang espesyal pa dito, Ted at Corina, no, ay sa opening rites, ito ay isa sa mga idinagdag para lamang kay Pangulong Cory Aquino, si Balsi at si Pinky ang siyang magbababa ng pal o yung white cloth na ilalagay sa itaas ng casket. At ang Book of Gospels naman ay siyang ipapatong ni Viel. Yes, at ang crucifix naman ay si Chris ang siyang maglalagay po. At yung mga simbolo na yan, Karen, ay mga simbolo ng baptismo at paalala na tayo ay nagsimula sa binyag at tayo rin ay magpapaalam sa pamagitan ng mga simbolo niyan na nakikita natin. Sisimula na po mga kaibigan ang misa sa loob ng Manila Cathedral. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Father of mercies and the God of all consolation be with you all. And also with you. Brothers and sisters, we have come together to renew our trust in Christ, who by dying on the cross has freed us from eternal death, and by rising has opened for us the gates of heaven. In this hour of grief and sorrow, which is also an hour of hope and gratitude, let us entrust to our Father in heaven the soul of our dear Corazon. Let us ask the good Lord to grant us the gift of His loving consolation. In the waters of baptism, Corazon died with Christ and rose with Him to new life. May he now share with Him eternal glory.